Alright! Isang maganda at mapagpalang araw sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mga sulok tayo ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo, nakalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Evan mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so mga kababayan ko, as usual, before tayo mag-start, i-welcome muna natin ang ating mga bagong viewers, mga subscribers at mga followers dito sa ating channel. Thank you so much na nagustuhan ninyo ang ating channel. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nag-like, also nag-shares ng ating mga vlogs. Thank you so much at God bless po sa ating lahat. Pero sa mga kababayan ko, syempre i-shoutout natin ang ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? And also, i-greet natin ng belated happy birthday sa sister ni RJA Itaxa na nandyan sa Hong Kong. And also, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! At syempre mga kababayan ko, hindi natin kakalimutan, i-acknowledge natin ang ating mga viewers na may maraming na i-comment dyan sa baba sa ating comment section doon sa ating last vlog. At nandyan sa ating listahan, ang nanguna po si Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 55 na mga comments. Nandyan rin si Sam Pagita. Meron siyang 33 na mga comments. Robel Ferrer Official. Meron siyang 29 na mga comments. Nandyan rin si Tess Faraon. Meron siyang 23 na mga comments. And Remy Nufiel si Risa Force. Meron siyang 18 lahat ng mga comments. Okay, so thank you so much. So anyways mga kababayan ko, pagpasisyahan nyo po sa iba no, kasi medyo late tayo eh. But it's better late than never. Kasi not feeling well ho si Sir Ivan mga kababayan. Napasin nyo ba ang aking boses? Kasi meron tayong sipon at ubo. But at least at this moment, medyo okay na ng konti mga kababayan. So before natin pag-uusapan yung katarantaduhan at kalokohang ginagawa ng mga DDS na kung saan na booking natin sila na sila ay nagpakalat ng medical report at gamit pa nila yung St. Luke na logo mga kababayan. Yung medical report tungkol kay PBBM sa kanyang health condition mga kababayan. So na-booking natin sila. So before natin sila pag-uusapan, and also yung hakbang na gagawin ng pamilya Duterte doon sa sitwasyon ni Digong na kung saan tuloy na yung hearing kay Digong this coming February 23, mga kababayan. And also pag-uusapan rin po natin siyempre, ito mga senators natin, mga good senators na mga traidor ng ating bayan na kung saan hindi nila kayang kondinahin ang ginagawang harassment, yung very aggressive na statement ng Chinese Embassy sa ating mga lider dito sa ating gobyerno, hindi nila kaya, subabanatan natin sila, mga kababayan. And also, lalo na, ito ring nakakagulat na balita na kung saan missing, take note, missing itong si DDS Attorney Trixie Cruz Angeles mga kababayan. Yes, you heard it right mga DDS. Missing ho ang inyong kalyado na vlogger na si Attorney Trixie Cruz Angeles. Kung bakit, mamaya pag-uusapan muna natin yan. But for that, dito muna tayo na kung saan mukhang minalas yata at nakarma yata yung grupo ni Mike Defensor doon sa Cebu City mga kababayan. Ano nangyari sa Ivan? Kasi ang kanilang isinagawang rally at saka motorcade mga kababayan, kasama niya yung maisog na grupo doon sa Cebu City, sila ay hinuli. Bakit sa Ivan? Siyempre gunggong ang mga grupo na yon, lalo na itong si Mike Defensor, kasi nga obstruction sila doon mga kababayan. Siguro sa tingin ko lang wala siguro silang permit. Nag-cause sila doon ng kaguluhan sa Cebu mga kababayan. Nag-cause sila doon ng traffic sa Cebu City. At baka wala silang permiso sa Cebu City government mga kababayan. Ito ang nangyari. Ito, nandito kami. Manghuhuli na naman sila. Kailangan daw may mahuli. Tapos daw yung rally ngayon Ayan, nandito kami lahat. Tapos na yung aming rally. Pero nagulat kami, nag-disperse na nagsama-sama. Ngayon ayaw daw pumayag na walang mahuli. Diyan na yung mga pulis ngayon. Ayan, may kinuha daw ng isang motor. Eto, andito kami ngayon.
Colonel, ano nangyari? Ba't may kinuha? Sir, yung lahat lang ng motor na nasa, ano sir, Wala, obstruction of traffic lang naman yan. Huwag ulihin. Pagsabihan lang. Huwag ulihin. Tapos na nga eh. Hindi ko maintindihan ba't kailangan pag ng gulo, oh. Hindi lang naman kami dito. Una sa lahat, pwedeng pagsabihan yan, pwedeng umalis lang. Hindi ka Ayan, ang dami, oh. Ayan, obstruction to. Ayan, saan yung hinuli? Eto daw, oh, obstruction ng traffic. Tapos na ho kami, ha. Wala na kaming ginagawa. Nag-disperse na kami. Eto, Ang dami nilang motor na kinuha. tingnan mo natin kung ano nangyari dito. Brad, tapos na. Ba't nyo naman gaganyanin yung mga tao? Kaya nga, ang daming obstruction, no? Tsaka dapat pagsabihan lang yan. Luwag nito, eh. Tapos na nga, gagawan pa natin ng gulo. Ano ba naman yan? Kumusta kayo? Kaya nga, Kunin yung lisensya sa motor. kung kailan tapos na, peaceful na naayos na natin lahat. Eto, nandito kami ngayon. Grabe. Tapos na eh. Ba't kailangan guguluhin pa? Yung motor na daling yung lisensya sa yung license amin. Ayan, andito hula to. Grabe. Wala na. Oh, yan, may mga ano pa. May mga armado pa. Digo yun, lagyan na dito, mga dito parking. Digo yun. Hindi na para may obstruction Kuya, sila. dito ulit siya. Wala, pagsasabihan lang yan eh. Ayun, oh, tingnan niyo yun. Ayun. Digo yun lang ito eh. Try nung natin yung parking. Hindi na pwede. Ayan, lumusok pa dito. Pagkaon, sir. Ang lubago ng traffic, oh. Eto. Pinuli pa yung mga taan doon. Nakita niyo. Ayun. Daming pulis dito. Ano man? Kaparking o karong nagiguro dili para dakon. Yeah, exactly. Sakto ba na? Ano ba naman to? Nagbabagidupo sila. Nagbabagidupo lang sa motor. Dito. Ito yung mga hinuli na mga motor na kasama namin. Tapos na ho, tapos na kami nagmotor kay Caravan. O sa may inyong nanong inyong mang giburoy, sir? Sir, nanong giburoy man inyong mga motor? Parking kang tarong dito. Huwag obstruction rin. Nagiburoy tayo ulit. Tayo ulit. Parking kayo tayo. Kalayo, nagiburoy lang dito. Kalayo, hanap lang dito. Grabe, oh. Ayan, ayaw pa rin huminto. Hindi ko maintindihan bakit gagawin pa to. Ang daming pulis. Tapos na ho. Tapos na kami ngayon, araw. Ayan, ito lahat. Dire-diretso. Okay, so dyan na lang yan mga kababayan. Nakagulo sila sa Cebu City. Hindi sila tinulungan ni Pambari 4 kasi nga diba DDS yung bagong governor dyan sa Cebu City mga kababayan. At saka yung location na yun, very familiar sa akin. Kasi yung dulo mga kababayan, yun ang SM City Cebu. At saka dyan sa area na yan, sa reclamation mga kababayan, napakahigpit talaga ng LTO dyan. MMDA, ilalo na ang mga pulis. Kasi nga, yung area na yan mga kababayan, dyan yung maraming kainan yata, if not mistaken. May mga turista dyan, may mga nagpupuntahan dyan na mga grupo-grupo mga kababayan, kaya lagi ho yang nilalagyan ho ng mga pulis dyan. So siguro, sa tingin ko lang ha, kasi nga 'di ba sinabi ng kasama ni Mike Defensor mga kababayan na kanyang yung motor daw hindi pinaandar, kundi parang giguyod. Ano ba sa Tagalog giguyod mga kababayan? Parang hinatak na lang yung tinutulak-tulak na lang yung yung motor mga kababayan. Siguro baka walang siguro baka nagduda yung mga pulis at saka yung LTO, yung MMDA, baka walang lisensya mga kababayan. Or doon pa lang sa dulo, may nakita na yung grupo ng mga pulis na merong ginawang kalokohan,
itong grupo ni Mike Defensor. Kasi hindi naman sila gaganyanin mga kababayan, hindi sila haharangin o huhulihin kapag wala silang ginawang kalokohan. 'Di ba sabi na nga ng police, obstruction of traffic ang ginawa ng kasamahan ni Mike Defensor. So nakita na doon pa lang sa dulo mga kababayan. Kasi alam nyo ba, ito mga DDS dyan sa Cebu City, pag-aakala kasi nila na Duterte World ang Cebu City mga kababayan. Yan kasi pag-aakala nila, kaya ganon sila mag-isip, ganon sila katarantado na feeling nila sila yung hari-harian dyan kasi pag-aakala nila yan ay lugar ni Digong mga kababayan. At yan ho'y malaking fake news. Yan ay hindi totoo mga kababayan at yan ay aming mapapatunayan. Hindi ho lahat ng mga tao dyan sa Cebu City ay supporter ni Digong. Siguro mga 20% lang mga kababayan. And the rest, mga loyalista na, mga dilawan at pinklawan. Ilan lang ho yung grupo mga makadidiis dyan sa Cebu City. Buti nga Mike Defensor. Sila ay hinuli mga kababayan. At saka doon sa bandang dulo ng video na yan, hinatak talagang dinala po ng kapulisan yung mga motor na ginamit doon sa motorcade. But hindi pa natin alam mga kababayan kung yun ba ay naresolba nila or yun ba ay nakuha na nila. O, siyempre, itong si Mike Defensor, may mga connection dyan sa Cebu City, baka naresolba. But it's a good thing, hindi dapat sila kinokonsente mga kababayan. Kasi sa totoo lang, sila dito yung nagbibigay ho ng kaguluhan sa bansa natin. Sila itong mga DDS ang nagbibigay ng gulo sa Cebu City. Peaceful ang Cebu City. Pero nagbibigay ng gulo dyan ang mga DDS, ang mga Duterte supporter mga kababayan. At yan ang maganda. Hindi dapat sila kinokonsente. Kasi meron namang proper na lugar dyan eh. Mayroong proper na lugar dyan mga kababayan na pwede ho kayong mag-rally. Wala problema. May lugar dyan. Doon ho sa bandang dulo sa may SMC side mga kababayan. Yung laging pinagraralihan ho ng mga maisog, walang problema doon. Pero kapag pupunta na kayo malapit sa mall, sa mga establishmento o sa lugar na hindi pwede, talagang huhulihin kayo dyan. 'Di ba? Hindi kayo kinikonsente. Isipin niyo ho, Marcos administration na tayo ngayon. Matino ho ang gobyerno ni President BBM. Ang gobyerno ni President BBM, sumunod yan sa batas natin. Ang nibibend lang ng law, ito lang mga DDS. Kasi feeling nila sila ay naghari-harian. Anong sabi? Anong sabi doon sa isang tao mga kababayan? Yung nasa gilid na nag-video, sabi niya, Marcelo na daw. Marcelo na ba? Tapos may tanong ako mga kababayan, agree ba tayo doon sa sinabi ni Leandro Libeste na nagkaroon na daw ng de facto martial law ang Marcos administration, ang bansa natin? De facto martial law. Di ba yan ang kanyang ipinag-iiyak the other day mga kababayan na nagkaroon na daw ng martial law. May martial law na sa Pilipinas pero hindi lang halata kasi ito daw ay silent mga kababayan. De facto martial law. Well, para sa akin walang problema. Sana nga merong martial law mga kababayan. Kasi alam natin kung gaano katino yung mga tao during sa martial law time ni Apo Lakay mga kababayan. Di ba? Matino ang mga tao doon nung time na yon. Talagang sumunod sila mga kababayan kasi sila ay takot. Kasi ang martial law, kapag ikaw ay merong utak gunggong at merong utak dilis at mahilig ka manggulo sa ating gobyerno, sila lang naman dito ang mapaproblema sa martial law mga kababayan. Tas nakakatawa no, siya pa dito yung unang nagsabi na merong martial law na daw. Pero yung mga dilawan na human rights advocate at saka yung human rights news watch mga kababayan, news watch man tawag niyan. Wala nga silang sinabi na meron ng martial law sa Pilipinas. Napansin ba natin? May sinabi ba ang mga dilawan, pinklawan na meron ng martial law sa Marcos administration? Wala, pero ang didis lang mga kababayan, 'di ba? May martial law daw. Tapos siya pa dito ang nagkaso kay Yussi Claire Castro. Ganyan ba ang merong martial law na kitang-kita natin mga kababayan hanggang ngayon na ang itong mga DDS, grabe sila magpalabas ng fake news. Grabe silang bumanat sa ating gobyerno. Grabe silang magpalabas ng sangkatirbang pagmumura kay President BBM. Sila ba ay kinasuhan ni PBBM mga kababayan? Di ba wala?
Ibig sabihin walang martial law. Kasi kapag merong martial law, talagang sila ay gaganunin ho ng ating gobyerno. Pero siyempre, ang kanilang mga sinasabi na freedom of speech daw, ilumampas naman kasi. Sumusobra na kasi mga kababayan. Hindi na naayon sa batas. Kasi ang freedom of expression is not absolute. Merong limitation yan. Merong hangganan yan. Pero grabe kasi ang ginagawa ng mga DDS. Pero hindi ho yan martial law. Pero para sa akin, sana merong martial law. So ipapakita muna natin ang sinabi ni Leandro Lebeste mga kababayan. For more details, let's watch this. Ang Pilipinas ngayon ay nasa ilalim ng de facto martial law. Hindi man deklarado, pero nararamdaman. Marami ay tahimik dahil sa takot na makasuhan, dahil nakikita na ang mga kritiko ng administrasyon ang mga unang sinasampahan ng kaso habang ang ibang mga kaalyado ay hinahayaan. Dahil dito, ang ibang mga batas ay inaaprubahan ng walang debate at may mga bilyon-bilyon pisong mga budget na hindi kinakwestiyon. Kasama dito ang mga pambayad para sa ibang mga media at social media personalities at mga troll farms na nagpapalaganap ng fake news at umaatake sa mga kritiko ng administrasyon. Ganito din sa panahon ng martial law ni dating Presidente Ferdinand Marcos Sr. Ngunit maraming mga miyembro ng oposisyon, civil society at pribadong sektor ay lumaban sa diktatura. Kahit maraming ikinulong, umalis ng bansa at ginipit ang negosyo, hindi sila sumuko. Ako po ay naniniwala na ang mga nagsasalita ngayon ay magtatagumpay rin laban sa korupsyon katulad ng mga nauna sa atin at ang mga nananatiling tahimik ay maaalala bilang mga kasabwat sa pinakamalaking korupsyon sa kasaysayan ng ating bansa. Umaasa rin po ako na ang mga nagsasalita tungkol sa korupsyon sa gobyerno ay proprotektahan ng taong bayan at gagamitin nila itong pagkakataon upang ibahagi ang katotohanan para sa kinabukasan ng ating bayan. O, di ba? May martial law daw mga kababayan kasi naipit siya. Nakapagsabi siya ng ganyan na meron ng martial law kasi nabubuking itong mga kalyado nila at lalo na si Kiko Barsaga, itong si Leandro Lebeste, na merong fake news sa kanilang mga sinasabi. Meron kasing hindi consistent sa kanilang inilabas na investigation or mga ebidensya daw na hawak nila against sa ating gobyerno. Hindi naman kasi totoo yun, lahat mga kababayan. O baka hindi totoo talaga, lahat yun. Kasi hindi niya kayang sagutin yung tanong ng Marcos administration, yung tanong ng mga reporter. Ilalo na sa kanyang negosyo, ginawang negosyo na solar renewable energy. Marami siyang dong hindi niya nasagot mga kababayan. Bigla niyang isinegway. Kaya nakapagsabi siya na meron ng martial law. Dapat nga siya na imbestigahan mga kababayan at kapag siya ang naiipit dito, napakahilig niyang mag-file ng kaso. Ganyan ba, Leandro Lebeste, ang merong martial law? Hinayaan ka lang. Pero siyempre, dapat yung mga banat mo, yung mga akusasyon mo ay naaayon sa tamang proseso. Hindi dapat mag-iingay lang at kapag ikaw ay nag-iingay lang dyan sa social media, halatang halata na sinisira mo na ang ating gobyerno. Sinisira mo na ang bansang Pilipinas. 'Di ba? Buti nga sa kanila. Sana meron talagang martial law mga kababayan. So ano ba ang sabi ni Senator Lacson dito sa sinabi ni Leandro Lebeste na meron ng martial law? For more details, let's watch this. Di ba siya nga nag-file ng complaint, Libel? Kung de facto martial law, siya yung papaylan ng complaint. Malayo. Walang gano'n. I do not agree. So kasi daw dinidetect yung mga nagsasalita. Alam ko. Hindi. Wala ko nakikita ng gano'n. Alam mo yung... Di ba siya nga nag-file ng complaint, Libel? Kung de facto martial law, siya yung papaylan ng complaint. Di ba? Ako ay malimit ako nag-agree sa kanya, no? Sa kanyang raw courage, sa kanyang principles, pero this time, I will not agree. Pero saan nakausap niyo na po ba siya? Yeah. Nung dito, nung hearing, tapos nag-WhatsApp kami. So ano na yung payo niyo sa kanya? Sabi ko, never ever quarrel with media. Because they always have the last say on you. Wala kang laban. The only revenge that you can, you can have against media is not to be interviewed when they want to interview you. I'm not applying it to you, ah. Kaya sa piling niya nagigipit siya kasi pinimbestigan yung kanyang mga company. Well, kung mayroong basis, anybody should be open to
investigation, di ba? Kung may basis. Kasi walang basis, no matter how they investigate you, walang mararating eh. Been there, done that, di ba? For 9 long years, yan ang sinapit ko nun eh. Pero andito pa rin ako, nakatayo pa rin ako. Yun lang yun. Buti nga, supalpal itong si Leandro Lebeste. Sinungaling kasi. Di ba, cloud chaser kasi, nagpapasikat kasi at nagpapaipa lang sa social media mga kababayan. Siguro, merong malaking tao sa likod nito ni Leandro Lebeste mga kababayan. Sino kaya yon? Siyempre malaking funders. Okay, so pag-uusapan na natin. Itong ipinakalat ng mga DDS na isang medical report galing pa, merong logo ng Sentlog mga kababayan. Ito'y ukol sa health status ni President BBM. 'Di ba? Grabing tuwa-tuwa nila kahapon eh. Tingnan nyo yung mga post ng mga DDS mga kababayan. Like for example, itong post ni Tio Moreno, yatapan. Alam mo natin, yan ho ay ibinaliktad lang na word mga kababayan. Yan ho ay ibinaliktad. Yatapan, sabi na patay na. Tapos meron pang post itong isang DDS, sagot ko na kape at biskwit. Kasi pag-aakala nila mga kababayan, totoo yung ipinost ni Jason Sa, yung isang CT scan report from St. Luke. CT scan report mga kababayan, tapos merong nakalagay, meron ng inilagay doon na isang recommendation or suggestion. Isipin nyo no, mga DDS, dapat kayo ay magdududa. Unang-una, bawal ho magpalabas ng isang medical report ang isang hospital without the consent of the patient. At saka dito sa ginawa ni Jason sa mga kababayan, pwede siyang makakasuhan dito ng falsified document. 'Di ba? Kahapon pa lang ho, alam ko na yan ay fake news kasi napaka-imposible eh. Unang-una, ang radiologist mga kababayan, ang radiologist, di ba sila yung unang maglabas ho ng report galing po doon sa kanilang laboratory mga kababayan, yung radiologist. And after that, i-forward yan doon sa isang physician or sa isang doktor mga kababayan. At yung radiologist, hindi sila magbibigay ho ng suggestion o recommendation. Kasi nga di ba nakalagay dito mga kababayan, babasa lang natin. Di ba nakalagay dito sa inilabas ni Jason Sa na piki na report, severe sigmoid diverticulitis with perforation and extensive mesenteric phlegmon indicating clinical deterioration. Urgent surgical consultation recommended daw mga kababayan. Isipin nyo, mayroon ng recommendation doon. Urgent surgical consultation recommended. For example, for possible Hartmann's procedure or percutaneous drainage mga kababayan. Isipin nyo, radiologist, mapalabas ka agad ng gano'n na suggestion mga kababayan. 'Di ba? Doon pa lang ho, piking-piki na. At yan rin mismo ay pinatutunayan ng follower ho ni Jay Sunsa mga kababayan. Kasi according dito sa follower ni Jay Sunsa na isang DDS, ito si Annie Palomar Nudas, sorry, but that report is fake, Sir Jay. Hindi nagsasabi ng ganyan ang radiologist sa official report, lalo na yung immediate suggestion na ganyan. They actually call for critical results and speaks to the attending or resident themselves. Hindi nilalagay sa report yung suggestions na ganyan for consultation. Kahapon mga kababayan, di ba nagpalabas na rin po ng official statement yung St. Luke na piki yung kumalat na medical report tungkol kay President BBM. Piki. Naglabas mga kababayan kasi sa maniwala ka sa hindi mga DDS, ako yung unang nakakita noon sa post ni Jason Sa. Kasi alam na natin yan. At siya ay lagi kong binabantayan mga kababayan. Ilalo na kapag merong kaguluhang ginagawa ang mga DDS or meron silang pinagkakaguluhan. Alam natin kapag merong pinagkakaguluhan, meron talagang kalokohang nangyari. Kasi nga hindi epektibo ang kanilang ginawa na piki na video kay President BBM, ngayon piki na naman na medical report ang kanilang inilabas. So ngayon, na nakita ko dun sa post, una kay Bubi Tiglao, di ba sabi ni Bubi Tiglao, I recently had a CT scan also at St. Luke's. Format of CT scan of Marcos Jr. is exactly that of mine. The same daw mga kababayan, yung report na nakita niya. The requesting doctor is the head of the hospital's gastroenterology department
I can't find any reason to doubt its authenticity. Yung nakita niya na medical report na nag-circulate kahapon mga kababayan sa social media, sabi niya, I can't find any reason to doubt its authenticity. Ibig sabihin, sa kanyang palagay, yun ay isang legit na medical report. Nakita yon sa post niya doon kay Jason Sa. Kasi si Jason Sa ang unang nag-post mga kababayan. At yan ho ay ating makompare sa oras or kung anong oras nila ipinost yan. So alam ko na, nung merong ng kaguluhang nangyayari sa grupo ng mga DDS, una kong pinuntahan si Jason Sa. And I found out, nag-post talaga si Jason Sa mga kababayan. Alam na natin yan. Siyempre, isa sa mga source dito sa fake news, ito si Jason Sa. Siyempre, ikaw ba naman na meron kang sweldo na 1 million pesos mga kababayan monthly, tapos meron pang libre daw na kondo. Siyempre, talagang gagawin mo ang lahat para lang manira, siyempre in favor sa sinusuportaan mo na politiko. Kasi nga, meron silang pinagtatakpan mga kababayan. Yung nangyari kay Digong doon sa ICC. Kaya sila, di ba, gumawa ng eksena, gumawa ng mga ganyan, mga fake news para matakpan yung issue doon sa ICC tungkol kay Digong at tungkol din kay Sara Duterte. So, anong nangyari? Nagtanong ako kaagad sa taga-PCO. Sabi ko, ma'am, totoo ba na nagpalabas ng CT scan report ang palasyo tungkol kay President BBM? Sabi niya, Sir Ivan, ano bang CT scan report? So wala silang alam mga kababayan. So ang ginawa ko, in-screenshot ko, binigyan ko lahat ng materyales, mga screenshots, ang taga-PCO. So sabi ko doon mga kababayan, sabi ko sana ma-aksyonan to, no? Sana ma-notify din yung taga-St. Luke nito. Kasi pwede ho kakasuhan ng taga-St. Luke yung nagpalabas ng faking document na yan. So, yun, kinunta kaagad ho ng taga-PCO mga kababayan, yung taga-St. Luke. Kaya naglabas ng official statement ang St. Luke. Yan ang dapat gawin natin. Dapat tulong-tulong tayo. Kasi hindi maganda ang ginagawa ng mga DDS. Sila dito yung nabibigay ho ng kaguluhan sa ating bansa. Dapat bigyan sila ng leksyon. Ngayon, ang nakakatawa mga kababayan, di ba yan ho ay sinakyan ni Bobby Tiglao, yan ay sinakyan ni Maricar Soriano, sinakyan lahat ng mga DDS kasi pag-aakala nila na yan ay totoo. Ang nakakatawa mga kababayan, itong si Jason Sa naduwag. Bagay sa Ivan, kasi tinanggal niya ang kanyang post mga kababayan. Yes, tinanggal niya, naduwag yung gonggong. Kasi alam niya, naramdaman niya na siya ay kakasuhan ng St. Luke. Pero hindi na ho siya dito makakalusot. Bakit? Meron na hong mga screenshot na kumakalat na siya yung nag-post ng una, mga kababayan. Kahit tatanggalin pa niya ang kanyang post doon, hindi na siya makakalusot. Kasi nandun na ho na St. Luke ang screenshot na kung saan kitang-kita doon kung kaninong account na nag-post ng gano'n na klase na medical report mga kababayan. Nakita na ho ng taga St. Luke. Si Jason Sa naduwag. Tinanggal niya ang kanyang pinost mga kababayan. Duwag naman pala eh. Ngayon, nabaliktad itong si Jason Sa. Anong nangyari sa Ivan? We found out na ito pala si Jason Sa ay na-ospital mga kababayan. Siguro sa sobrang stress na ospital pala si Jason Sa. Diba sabi ko the other day mga kababayan doon sa ating last vlog na itong si Jason Sa meron hong iniinda na sakit yan. Alam na natin yan. Kasi naalala ko mga kababayan, nasabi na niya yan nung nandun siya sa SMNI na merong programa doon eh. Tapos naalala ko yan. I think that is somewhere last year ba yun or last year mga kababayan. Basta narinig ko na meron sakit itong si Jason Sa. Kaya nga di ba napansin natin na biglang lumaki ang kanyang tiyan mga kababayan? Kasi in and out na siya daw sa hospital. And also mismo din sa kanyang post doon sa kanyang social media na siya ay nandun sa hospital mga kababayan. O di ba? On my third day at the hospital, kinapos ng oxygen, dry cough and colds at asthma attack Sunday morning. Tas meron siyang dagdag sa kanyang post, day 4 na daw, day 4. Time check, 9:05 a.m. Ang kanyang BP ay 140/100. The whole night, so mataas mga kababayan.
130 over 80 this time. Oxygen count, marami pang sinabi, tas may mga bawal din mga kababayan. So ngayon, kumpirmado na nandun si Jason sa hospital. Isinugod siya sa hospital mga kababayan. O di ba? Itong si Jason Sa nabaliktad kasi siya lagi itong naninira, napapakalat ng fake news tungkol kay President BBM. So anong nangyari? Siya ang siningil dito. Karma na ba yan by Jay? Di ba mga gonggong? Kasi sana no mga kababayan, hindi ito aatrasan ng taga St. Long itong mga nagpakalat. Not just Jason Sa. Sana isama rin ng taga St. Luke yung iba pang mga vlogger mga kababayan na napakalat ng fake news na yon. Diba? Sana isama lahat, hindi lang si Jason Sa. Kasi para magtanda itong gonggong na to. Kasi nga hindi epektibo ang kanilang piki na video, kumapit sila dito, biglang nag-shift sa medical certificate na piki. Kahapon, meron ding post itong si Loren Badoy mga kababayan. Sabi niya, hindi daw siya naniniwala sa tingin niya daw, nakita niya na parang hindi daw legit yung kumalat na medical report kahapon. At least itong si Loren Badoy, alam niya na hindi yun totoo at yun ay piki mga kababayan. Diba? Buti na lang the booking ang mga gunggong. So ngayon, ipapakita ko sa inyo mga kababayan kasi nga, diba, nang asar si President BBM? Kasi si President BBM, siya ay pinuntahan ni Yusek Claire Castro doon sa kanyang bahay. At saka siya ay binisita mga kababayan para kumustahin. Ito ang kanilang pag-uusap. Sir, anong name ng dog? Pangalan, ang gulo mo. ang pangalan nito si Oreo. Bakit Oreo, sir? Kasi nung tuta pa ito, bilog na bilog itong itim doon sa mata niya. So, nung nag-iisip yung mga anak ko kung ano yung gagawin pangalan, sinabi mo kang may Oreo sa mata niya, kaya Oreo ang naging pangalan. Anyway, sir, nandito na ako. Gusto ko na rin pong kamustahin. Kamusta na po kayo ngayon? Okay na. Ang giling ng mga doktor ko. Binigyan lang ako ng mga gamot. At saka patuloy pa rin yung aking antibiotics. Pero okay na ako. In fact, nakapag-EDC meeting na kami nung Lunes with most of the cabinet. So, I'm back in, pero medyo nagtatampo sa akin yung mga doktor ko. Kasi sinasabi nila, wag muna. Sabi ko, hindi ko naman pwede pag-antayin lahat ng mga nangyayari. So, tinuloy ko na lang. And tomorrow, I have some meetings in the office. And tuloy-tuloy na. Pero sir, nabanggit sa akin ni Sec Dave, meron daw kayo na paniginipan. No. Parang may namimiss yata kayong food. Dahil, ang pala rito, kailangan for a few days, hindi ka pwedeng kumain ng solid food para matanggalan ng stress yung bituka mo. So, puro sabaw lang ako. Kaya nanaginip ako yung isang gabi. Sabi ko sa doktor, pwede na ba ako kumain ng kung ano-ano? Kasi nanaginip ako, nakakain ako ng steak. Ito ang iniisip ko. Pero hindi pa pwede. Hindi pala. Ngayon pwede na. Pwede na. Pwede na. Ayan. Oo. Good news na yan. Kumain na ako ng hamburger. Ay na. Well, anyway, sir, namimiss na kayo na ibang mga taga-media. Sabi nila, ba't hindi nakarating si Pangulo sa awards rights ng mga outstanding government workers? Oo nga. Hindi ako nakarating dahil meron pa akong gagawin. Pinapunta ako sa nagkonsulta na nandito yung mga doktor. Nagkonsulta sila para tignan na talagang maayos. Kasi nga nagrereklamo sila na dapat magpahinga ako. Sabi ko, hindi ako pwedeng magpahinga. Hindi ako kasama dyan sa mga pahinga. Wag mo sana, maraming salamat sa lahat ng tao that have been concerned about my health at maraming nagpadala ng mga mensahe na gumaling ka na kagad. Sabi ko, nagpapasalamat ako sa kanila. Thank you for your concern. But like I said, I got the best the best possible medical care that you can have. And that's why I'm already back in harness. Kaya tuloy-tuloy. Tomorrow, gusto ko nang batiin yung PNP natin dahil bukas PNP anniversary of the creation of the PNP, and I wanted to greet them all. In fact, I made a video of that earlier today.
Oo. Sir, mapapagalitan nga po kayo ng doktor nyo kasi ang balita, yung EDC meeting, umabot yata ng halos 2 oras. Mga ganon. About 2 hours. A little more than 2 hours. After the EDC meeting, sir, ano yung maaari nating ibigay na magandang balita sa ating mga kababayan? Well, but ito yung usually ang EDC, this is the Economic Development Council, which is under the DepDev, Department of Development, DepDev. And pinag-uusapan dyan yung mga project na i-approve, na malalaking project na i-approve. O paano kung kailangan palitan yung mga scope of the project, yung cost ng mga project, yun ang pinag-usapan namin, kaya napatagal. Pero usually ganyan talaga yan, 2 oras, kasi hindi pwedeng madaliin yan eh. You cannot rush that because importante masyado, and we're talking about some very important projects. And tinitingnan natin paano babayaran, saan na natin gagawin, etc., etc. And that's what we did. That's what we did last Monday. So, after And that, today, sir... Today, kaninang umaga, na-swearing ko na si General Natates at saka na-promote na siya sa 4-star General. Opo, congratulations, General Natates. Chipetti. Yes. Sir, after ng 2 hours, wala ba kayong naramdaman na masakit sa inyo? Ay, wala naman. Dahil wala na naman akong nararamdaman eh. Kaya naman pumayag na ako nang gumawa ng meeting. Dahil wala eh, kaya ko na naman eh. In fact, nung sinasabi magpahinga ka, medyo na-bored ako nung weekend. Sinasabi ko, no, I have to do something. Sabi ko, so binasa ko na lang lahat ng brief ko. So, Ayun. medyo up to date na ngayon ako. Ayun na, sir. Wala talagang pahinga kahit na merong nararamdaman. Dapat nga magpapahinga ako, pero hindi pwede. Importante. Maraming ginagawa. Yon. Sir, nabalitaan niyo na po ba itong si Kong Sandro nag-inhibit sa usapin tungkol sa impeachment? Ano po, nag-usap na po ba kayo? Hindi. Ang katotohanan, hindi nabalitaan ko sa news din. Hindi niya sinasabi sa akin. Pero tama yung ginagawa niya. That's very proper. Dahil I am his father. And siyempre meron siyang bias for me. Kahit pilitin mo na walang bias, meron talaga siya. Sana naman magkabayas siya, no? Dahil anak mo siya. Pero hindi, sir eh. Hindi eh. Hindi, pero tama yan. He should recuse himself. He should remove himself from the process so that the process can be seen to be fair and proper. Ayan. Oo. Pero sir, ano ngayon ang masasabi niyo sa ating mga kababayan na nag-aalala sa inyong kalusugan? Ngayon. Don't worry. At yan lang yung yung sinasabi ko noon, yung sinabi ko sa inyo last week. Ito yung mga inaantay na ako mamatay. Huwag kayo excited. Nasumobra na naman ang pagka-excited din. Andito pa ako. I'm running the government. We're doing everything that needs to be done. Walang patid ang trabaho ng gobyerno. Pero sir, marami pong suporta na nagmumula talaga sa ibang mga kababayan natin na pinagdarasal po ang maganda niyong kalusugan, ang maayos na kalusugan. Maraming salamat. Kaya nga nagpapasalamat ako sa kanila dahil nung nabalitaan nga na meron akong diverticulitis, ang daming nagsabi, ay meron din ako niyan. Yung kapatid ko ganyan, yung kaibigan ko ganyan. Ay papasalamat ako sa kanilang lahat dahil napakaganda naman malaman na napakarami na nag-aalala sa akin. Ayan. Right. Thank you sa inyo lahat. Sir, alam niyo ba yung huling video na kinunan ko sa inyo? Akala ng iba, sa ganda yata ng pagkakagawa ko dito, using my cellphone, AI. Baka naman pwedeng magpa-selfie na lang ako, sir. Kaya ba, sir? Ayan ako. Hello po. Para... Hindi to AI. Hindi to Wow, AI. namayot talaga ako. Ako, sir, hindi. Kasi galing ako ikaw sa... hindi. Namayot ako dahil nga puro sabaw for 3 days. For 3 days. Pero saka, sir, Kaya naginip na nga ako ng steak. Pero sir, galing kasi kami sa Pasig River Esplanade. Oo. Kaya sabi ko, naku, pupunta ako kay Pangulo, amoy yata ako barbecue. Saka mga fishballs, ang dami po. Ang dami po nating kababayan na namasyan ngayon. Kasi Maganda. kahapon yung ribbon cutting Ribbon ni cutting. FL. Oo. So, ayan po. So, hindi po to AI. Yan yung talagang tinututukan niya. Opo. Oo. So, okay na po, sir. Thank you sige, po. Thank you sige. po. At Salamat, napagbigyan nyo ang aking request na makasama kayo ngayon. Thank you po. Sige, thank you, Claire. Maraming salamat. O, diba? In your face, mga DDS.
back to you. Yun ay pang-asar ni President BBM at saka ni Yusek Claire sa mga DDS mga kababayan. Di ba napansin nyo ba? Pang-asar yun. Kasi ngayon nahanap nila si PBBM. Gusto kasi na mga DDS na maglabas ng official statement ang palasyo ukol sa health condition ni President BBM. Kasi nga atat na sila mga kababayan na papalitan na ni Sara Duterte itong si PBBM. Anong sabi nila? Di ba ang dami lang gonggong talaga eh. Sabi lang mga kababayan, sa Friday, may bago na tayong presidente daw. Sa Friday daw mga kababayan, bukas, may bago na silang presidente. Nasabi pa dito, BP Sara must be ready in a time because if something happened to PBBM because of his health, BP Sara will take the place as the president. O di ba? Atat na atat ang mga gonggong. Ano nangyari? Pornada. Mas lalong nagpanik, mas lalong na-stress itong si Sara ngayon. Ilalo na sa sitwasyon ngayon ni Digong doon sa ICC mga kababayan. Diba? Buti nga sa kanila. So ngayon, before tayo magpatuloy mga kababayan sa ating mga talakayan, syempre hindi din kakalimutan. I-acknowledge natin. I-shoutout natin ating mga suki, mga early birds, yung mga viewers natin na laging nangunguna na nag-comment dyan sa baba sa ating comment section. So nandyan si Angelita from Long Beach, California. Hi to Grace Gruta, Emmy Mapalad, Maricruz Hernandez from North Carolina, USA, Brian Baltasar, Ajel Coligado from Bacolod City, nandyan rin si Bayani Tobias, Anthony Cesar Lugares from Manolo, Fortich, Bukidnon, nandyan si Julieta Milyare, Nestor Potian from Norway, Teresa Canlas, Gumakas Ruth Lingayo from Hong Kong, nandyan rin si Rolanti Corpus, Johnny Puyong, Norma Astudillo, nandyan rin si Mela Valdez, Shane Chico, Yolalia Mina, and hi to Sir Jaime Garcia from Nottingham, UK. Okay, so mga kababayan ko, before natin pag-uusapan yung tungkol kay Trixie Cruz Angeles na kung saan missing, pinaghanap ho ng mga DDS or pinaghanap natin. So dito muna tayo sa update tungkol kay Digong doon sa ICC. Kasi nga, tuloy na yung trial kay Digong this coming February 23 mga kababayan. Tuloy na, hindi na yan mapipigilan kasi meron ng desisyon inilabas ang taga-ICC mga kababayan. So ngayon, dahil sa balita na yon, ang pinagdiskitaan o minit yung ulo ni Sara Duterte kay Attorney Kaufman. Kasi ang plano ni Sara mga kababayan, sabi niya, dito sa balita, Vice President Sara Duterte said she plans to discuss with her father, former President Rodrigo Duterte, calls to change his legal counsel in the ICC, where he faces charges of crimes against humanities related to his bloody war against drugs. So, gustong ikonsulta ni Sara Duterte doon kay Digong na ang kanyang plano ay papalitan na lang itong si Attorney Kaufman na kanyang legal advisor, kanyang legal team mga kababayan. Si Kaufman, papalitan niya. Alam niyo, walang problema doon kay Kaufman mga kababayan. Para sa akin, ang problema, wala kay Kaufman. Si Kaufman, magaling yan na attorney mga kababayan. Magaling yan na abogado. Kung hindi ba magaling na abogado, ito si Kaufman, maipanalo kaya ni Kaufman yung dati niyang kliyente na yung Sudan yata yun, if not mistaken, nanalo ho sa kaso, the same na kaso na dito kay Digong na crimes against humanities. Diba nanalo mga kababayan? At saka ang abogado ng taga-Sudan, itong si Attorney Kaufman. Kaya nakilala ho ng pamilya Duterte, itong si Kaufman. Kung hindi pa yan magaling si Kaufman, hindi sana naipanalo yung kaso na hinawakan ni Kaufman, yung taga-Sudan mga kababayan. Siguro hindi naisip dito ni Sara Duterte na ang problema wala kay Kaufman kundi nandyan sa kanila ang problema. Nandyan ho sa pamilya Duterte, nandyan ho lalo na sa mga DDS supporter mga kababayan, nandyan ang problema. Bakit? Kasi lagi nilang ginugulo yung taga-ICC. Lagi silang napapakalat ng fake news sa mga prosecutor dyan sa ICC or sa judge dyan sa ICC mga kababayan. Diba? Lagi silang napapakalat kapag merong inilabas na statement ang taga-ICC at saka si Attorney Conte. Binabaliktad nila mga kababayan. Iniiba nila yung kontekstong inilabas ng statement ni Attorney Conte at ng taga-ICC.
'Di ba? Marami silang gagawin ho na mga pagpapanggap tungkol dito sa health status ni Digong. Lagi silang gumagawa ho ng mga kasinungalingan at yan ho ay nakita ng mga judge ng ICC. So wala ang problema dito kay Kaufman kundi nandun or nandyan sa grupo ng mga Duterte at ng mga DDS ang problema. O, di ba? Merong malaking problema ngayon ang pamilya Duterte kasi tuloy na ang bakasyon ni Digong doon sa ICC sa Netherlands. Tuloy na. Hindi na nakalusot itong si Digong. Naubusan na ng palusot, mga kababayan. Kaya uminot lalo itong ulo ni Sara kay President BBM. Siya ay nababakas sakali na siya na ay maupo bilang presidente. Ano nangyari? Napurnada mga DDS. Buti nga. So ngayon, forte mga kababayan, dito na tayo kay Trixie Cruz Angeles. Anong nangyari kay Trixie, Sir Ivan? Ito yung tungkol ho sa usapin ng West Philippine Sea. Kasi nga 'di ba, grabe yung banat ngayon ng ng taga Chinese Embassy sa mga leader natin, sa ating mga lawmakers, sa mga leader natin. Grabe ho ang banat ng Chinese Embassy. Kasi 'di ba bago na ang kanilang ambassador mga kababayan, yung si Jin Kwang yata yun. Sakto ba ang sakto ba pagka-pronounce nun? Jin Kwan. At meron pang isa, si Goodbye ba to? Parang goodbye yata eh. Parang ang pagka-pronounce mga kababayan parang goodbye. So ito si Jin Kwan palaban. Kasi nga 'di ba merong ginawa na resolusyon ang Senado tungkol doon sa pagkondena sa agresibo at harassment na ginagawa ng Chinese Embassy. 'Di ba bumanat yung Senado, bumanat din yung Chinese Embassy. Ayaw magpaawat mga kababayan. Talagang nagbatuhan sila, talagang bardagulan ang nangyari. So doon natin nakita kasi merong ginawang resolusyon itong si Kiko Pangilinan ang hindi pumirma doon mga kababayan para ikondena yung taga-China yung 9 na mga traidor na senador. Yung 9 na pro-China na mga senador, mga kababayan. Hindi pumirma ang mga gunggong, di ba ang daming palusot talaga eh. So ipapakita ko muna sa inyo itong balita. For more details, let's watch this. Isang resolusyon sa Senado ang pinirmahan ng ilang senador, ito'y bilang pagkondena at pagpalag sa anilay tila paninindak ng Chinese Embassy sa mga opisyal ng Pilipinas. 15 senador ang pumirma sa isang resolusyon na kinokondena ang mga pahayag ng Embahada ng China laban sa mga opisyal at institusyon sa Pilipinas. Kabilang dito sina Senate President Tito Soto, Senate Pro Tempore Ping Lacson, Senate Majority Leader Migs Subiri, Senador Kiko Pangilinan, Senador Erwin Tulfo, Senador Risa Hontiveros, Senador Rafi Tulfo, Senador Win Gatchalian, Senador Loren Legarda, Senador JV Ejercito, Senador Bam Aquino, Senador Camille Villar, Senador Mark Villar, Senador Jinggoy Estrada at Senador Lito Lapid. Isinaad din sa resolusyon ng mga naturang senador ang pagprotekta sa soberanya at interes ng bansa alinsunod sa international law. Sa kanilang privilege speech sa pagpapatuloy ng sesyon sa Senado, pinalagan ni na Senador Hontiveros at Senador Tulfo ang tila paninindak ng Chinese Embassy, partikular sa usapin ng West Philippine Sea. Sa totoo lang, mas marami pa akong media landing sa page ng Chinese Embassy kaysa sa mainstream media. Mapapatanong ka na lang talaga, official page ba ito ng isang embahada o ng isang troll farm? Nananawagan ako ng agarang investigasyon sa disinformation network na yan dito sa Pilipinas. Kapag mga sundalo at opisyal natin ang ginugulo, usapin na ito ng national security. If you do not like how democracy works in this country, then you are free to leave the Philippines. Get the out. Mr. President, kung hindi nila gusto kung paano gumagana ang demokrasya sa ating bansa, malinaw po ang sagot. Layas. Pero sina Senador Rodante Marcoleta at Senador Robin Padilla humirit na baka naman si Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, ang may problema, lalo nang gawa nito ng meme o caricature si Chinese President Xi Jinping.
May sagot naman dito si Senador Hontiveros. Pagsasalita ni spokesperson Tariela, imbes na po siguro papaliit ang ating problema, baka lalong lumalaki. Hindi rin naman po tama na ang isang opisyal natin sa gobyerno na isang uniformado pa ay gagawa ng katatawanan o karikature ng presidente ng China. Ang problema talaga ay sa kondukta ng Chinese government sa kasalukuyang dynamics. Ang tawag ko po dyan, Mr. President, sa ugali ng Chinese government, gaslighting. Sila na nga ang gumagawa ng mali, mamasamain pa nila kapag pinuna ng ating panig, ng ating gobyerno, tayo pa ang may kasalanan. Samantala, kasunod ng pagsagip ng China Coast Guard sa mga tripulanteng Pinoy mula sa lumubog na MV Devon Bay cargo vessel noong nakaraang linggo sa bisinidad ng Scarborough Shoal, sinabi ng Philippine Navy na hindi nangangahulugan nito na dapat nang may santabi ang ginagawang pangharas ng mga barko ng China sa West Philippine Sea. We do not expect any further announcements that would highlight such rescue because it is expected. Especially so if the one conducting the rescue has a past record of coercive and aggressive actions. Otherwise, highlighting such activities would lose the essence of the rescue itself, and it may even go to mere propaganda. Tayo ay natutuwa na ligtas yung ating mga kababayan. And it is expected for every mariner around the world to render assistance to fellow mariners. Oh, di ba? So ngayon, kilala na natin kung sino yung mga traidor na mga senator, mga kababayan na hindi nila kayang ipagtanggol ang ating teritoryo. Bakit kaya? Talagang love na love nila, no, yung taga-China. Di ba? Tandaan nyo ang mga pagmumukha na yan. Huwag nyo nang iboto yan sa next election, mga kababayan. Ito sila si Cayetano, di ba? Ang dalawang Cayetano. Kasi hindi sila pumirma, mga kababayan, sa resolusyong ginawa ni Kiko Pangilinan para ikondina yung agresibong statement ng taga-China. Diyan, si Bato de la Rosa, as expected, si Chis Escudero, si Bongo Marcoleta na ang nagsasabi na wala dang West Philippine Sea. Si Marcoleta na, sana no, ang pangalan sa aso ni PBBM ay Marcole. Si Marcole. Hey Marcole, come here. Diba? Parang bulldog eh. So, nandyan rin sa listahan si Amy Marcos, Ruben Padilla, at saka itong si Joel Villanueva. So, tandaan natin ang kanilang pagmumukha, mga kababayan. So, ngayon, pupuntahan na natin itong si Trixie Cruz. Anong nangyari sa Ivan? Bakit siya missing? Kasi, di ba, ang programa dyan sa Billionaire News Channel, itong The Spokes, mga kababayan, di ba, napag-usapan na natin yan kung sino yung mga regular na, host dyan sa programa na yan, yung The Spokes. At sinong original dyan, mga kababayan? Alam natin, itong si Trixie Cruz Angeles, at saka yung isang babae, at saka meron pang isang lalaki, mga kababayan. Silang tatlo ho, yung original host dyan. Every time mag-air sila sa kanilang programa na Spokes, nandyan lagi ho itong si Trixie Cruz Angeles. Sa interview kay Commodore Tariela, mga kababayan, wala si Attorney Trixie Cruz Angeles. Wala doon, mga kababayan, kundi yung dalawa lang nakasama niya na host. Bakit wala si Trixie Cruz Angeles doon sa programa na yon? Bakit? Kasi alam na alam ni Trixie Cruz Angeles na mababaliktad siya at yung usapin mapupunta sa kanya, mga kababayan. Kasi alam natin kung anong pag-uusapan doon. Tungkol doon sa mga DDS na Chinese funded daw tupad yung mga vlogger na lagi napapakalat at sinisiraan ang ating gobyerno at sinisiraan nila ang West Philippine Sea. Alam na alam kasi ni Trixie Cruz Angeles na mapupunta sa kanya yung usapin, mga kababayan. Kasi di ba alam natin na itong si Trixie, isa siya sa pumunta doon sa seminar sa China kasi nag-hire ng mga vlogger ang taga-China, mga kababayan. Di ba? Nandun ho itong si Trixie. Kaya kapag nandun siya sa programa na yun sa The Spokes kung saan ang kanilang guest doon ay si PCG Commodore Tariela, tatanungin nila itong si Trixie Cruz Angeles. Diba? So, kaya hindi napakita itong si Trixie. Kaya siya missing. At so, nakita ko doon sa mga comments sa baba ng kanilang channel, mga kababayan, hinahanap ho ng mga DDS si Trixie. Hinahanap ho ng taong bayan si Trixie. Bakit ayaw niya daw harapin si Commodore Tariela?
Kasi siguro guilty. Siguro nahihiya mga kababayan. So ang ibig sabihin ng programa ay ito. For more details, let's watch The this. same thing with Luconia Shoal for the Malaysian. Actually, as far as South America, Yes. yung mga Chinese fishing vessels, Yes. di ba? So for all these Southeast Asian countries, they choose to be quiet about it. They call it quiet diplomacy. Yes. It's only under this administration that we became very loud, exposing Chinese aggression. Why the Philippines? Bakit Why ganito? are we doing why, it here now? why is China is bent on getting the West Philippine Sea under its control despite the fact na ang sabi ng UNCLOS, each country with a coastline may karapatan, may sovereign rights. And you know, that decision, hindi lang pang Pilipinas yun, pang buong mundo yun. Yes, sir. And let me also highlight, sir, no, na it's not just happening in the Philippines. Ito, sir, harassment ng China na to, incursion, bullying ng fishermen, hindi lang sa atin nangyayari to. Ang pinagkaiba lang ng Pilipinas, we expose it to the world. For Southeast Asian countries, they choose to be silent and quiet about it. Ang sitwasyon ng Coast Guard, to my understanding, di ba, is kayong frontline. You are the civilian arm. You are the civilian state power. Hindi kayo armed force of the Philippines. Yes, And it is your duty to protect not just our waters, but our sovereignty. So that's your job. In Yes, fact, nung meron ako ng Alaminos ka, I asked the help of Coast Guard to fight illegal fishing dun sa aming lugar. So, multitask Nagkataon dito na itong West Philippine Sea is controversial because one country is not recognizing our right Correct. over this property. And apparently, ang interest nila is not just to show power, but looking at potential economic opportunities in that area. Kasi yung isda natin kinuha na nila eh. Yes, That's sir. already a given. But what about other natural resources? Kasi I've also read the news na nagpapadala sa mga research vessels. Are they looking for oil? Are they looking for gas? So, kayo nasa frontline. The worst thing that can happen is kung may nakita. Di ba? Yes. So, in other words, kung may nakita sila at naging mas aggressive. Di ba? So, anong mangyayari sa Coast Guard? And what is the red line for you to call on the Armed Forces of the Philippines to help you in this particular situation? Because the President just issued an order, let's protect Malampaya. Yun ang tanong ko po sa inyo. Yes, sir. Well, tama po yung sinabi niyo, sir. No? We have sovereign rights, meaning we can explore and exploit all the resources within our own exclusive economic zone. And that is the West Philippine Sea. As to the Philippine Coast Guard, we monitored 46 Chinese research vessels. And we also challenged all of this when it passed through our exclusive economic zone last year in 2025. Regarding your question, paano kung may makita sila and then they're going to say na silang nakakita and guard that area and then angkinin na nila. So far, for the presence of the Philippine Coast Guard, they never had a chance to stay longer in a particular area because the moment that we monitored using the Canadians' dark vessel detection, that they are staying long in a particular area, we're going to deploy an aircraft and challenge them. So yung moment na masabi nilang we discovered oil, we discovered natural gas, it will take time. It will take time, Hindi siya ganun. But supposing na mangyari lang yan, I don't think that the armed forces of the Philippines will also allow that to happen. But let me go back to this question on you being attacked by trolls and all. And Risa mentioned yesterday. Senator Risa in Ontiveros delivered a privileged speech yesterday about trolls attacking her, attacking Philippine government officials, and asked for investigation of Chinese-funded trolls. Just to give you a background, nung panahon ko, may sinabi ako sa China na, one line lang, maghinay-hinay kayo. Dinumog ako sa Chinese social media. I have a Chinese name because I'm half Chinese. So they know my Chinese name. Dinumog ako sa Chinese social media. Pinagmumura ako. But here now, this is different situation because they're now in our Philippine space, internet, attacking. So, do you, first of all, you're very active in social media, do you see trolls talaga na... Yes, sir. Ang pinaka-example ko nga nito, sir, when the Chinese embassy started tagging me late December, wala pang trolls that are attacking me. Mga normal people pa. How would you distinguish a normal people from a troll?
if you're going to click their social media account, it's always locked. Yeah. And this is also recently created account. Walang kaibigan. They don't have much friends. Yun. And ito usually, sir, yung malalakas magmura, malalakas manglait ng posisyon ng Pilipinas. So for me, these are really trolls. I remember because ito, Nani, si Senator Francis Tolentino did a hearing on that. And I think this is a national security issue, not a foreign relations issue. So, did you ask other related government agencies or relevant to look into this thing? Because this will have an effect on our presidential elections come 2028 because obviously they have a candidate. They want their candidate to win, no? Ang problema ko is not even the elections The kind of mindset na madidevelop sa isip ng mga Pilipino. Propaganda, yes, I agree with Nani. Di ba? Kasi, that's the basic problem. So, ibig sabihin, kung hindi lang sa dagat ginagawa ng China yung pagpapakita niya ng lakas, including social media and media in general. In fact, even in international conferences, pinapamukha niya talaga. So, how do we combat this problem? Diba? Currently, diba? To address a possible negative mindset of some Filipinos against the government. I agree with that. I just want to add a context lang there also. Very recently, there was a hearing also on Filipino vloggers being sent to China and undergoing a seminar. So I don't know if there's any relation to that. So I'm just going back to Nani's question. Yes, sir. Actually, sir, this is the reason why the Chinese government are really hell-bent in silencing the transparency efforts in the West Philippine Sea. Kung maalala mo, sir, after the previous administration, ang narrative na huwag na natin tindigan ng West Philippine Sea kasi magkakagera. Parang yung narrative na yan, in-amplify yan ng mga trolls before. Not only trolls, senators din. Yes, sir. But that's why when President Marcos delivered his commitment of, not surrendering a square inch of our territory to any foreign power, parang mga Pilipino, parang, ano bang gusto ng bagong presidente na to? So, that's the reason why we wanted to have transparency. Yes. Para mas mapataas ulit ang malaya ng Pilipino pagdating sa usapin ng West Philippine Sea. And also to reach out to the international community na ganitong pambababoy ng China sa ating bakuran, sa ating exclusive economic zone. Yes. Ngayon, if the Chinese government would use propaganda, disinformation, trolls, nahihirapan na silang connect sa ordinaryong Pilipino. Dahil 3 taon na nating ine-expose ang bullying nila sa mangingisda, pagpapahirap sa pagpapatrolya ng Coast Guard, and also giving difficulty for the Armed Forces of the Philippines to do the resupply. So kung ngayon, sasabihin ng gobyerno natin na tama ang Chinese Embassy, si Commodore Tariela lang talaga nagpapagulo ng foreign policy natin towards Beijing. Patahimikin na natin yan. Ito sasabihin ko, and that is the danger na. Ito sasabihin ko, you're winning the war because public perception sa mga surveys, mas marami pa rin Pilipino na naniniwala po na atin yung West Philippine Sea. Yes, sir. And you are now the face of that situation. O tanongin mo yung 2028. But, amplifying what Nani said, maybe perhaps, shouldn't you engage with all our Philippine officials so that you have a common voice? To the credit of DFA, their role is really to de-escalate. I understand the position of the DFA, but not just you being the lone person or the lone wolf in Chinese context, speaking out in favor of the Philippines, maybe mag-gather na kayo ng isang malaking grupo. And so, if I may add, yung atake kay CJ, Commodore J kasi, hindi lang official, it's reputational. So talagang they're trying to shoot the messenger, to kill the message. That's what's happening to you. Kaya, what you're doing, admirable. How's your family, by the way? Okay naman po. Okay. Di ba? Kasi, yun ang epekto nun. It will impact. And if it will impact on your family, it will impact on Filipinos loving the Philippines more than any other foreign power for that matter. Alam mo, Nani, even the Ministry of Foreign Affairs of China made a threat on you, right? Yes, sir. What was the threat? I will pay the price. What does that mean? Ganun lang ka broad and sweeping statement niya, sir, na for those officials who will not stop smearing Chinese government, spreading false information, you will pay the price. Now, that's not diplomacy anymore. That's a direct threat. Yes, sir. In that sense, we should protest.
Kasi kung ngawang lang, pwede mong pabayaan eh. But once our officers are threatened, the government must fight back. And we should rally behind, not just you, but behind the Philippine flag. Di ba? He is not yun around lang. the Philippine flag. Kung sino itong mga social media known influencers natin, bumalik na ulit, kung ano-anong article na ulit ginawa sa akin. Meron pa akong photo, binalutan nila ako ng US flag na nabihis babae, ginawa akong ano. So, those kind of things. No? Para sa akin, itong mga nakaraang araw, ginagastusan talaga ang mga trolls at itong mga social media influencers because they really wanted to attack me, to deal with me, and for the government to completely stop me in everything I say about the West Philippines. I hope the NBI, we have a cybersecurity division sa NBI, I hope they really investigate all this because this is a national security issue. And tama sabi ni Nani, this is for propaganda. But let me ask you a tough question. What is your message to Senator Robin Hood Padilla regarding Chinese embassy's criticism over the West Philippine Sea? Well, para sa akin, Senator Robin Padilla may have his own understanding of what's happening. Sinagot ko na rin yung tanong niya kahapon. He was asking like, ba't hindi kasi kayo bumili ng malakas na water cannon? Yes, right? yes. I posted it on social media, our explanation why the Philippine Coast Guard is not using our water cannon against the Chinese Coast Guard. O Nani, Obvious naman. tanong mo na yung susunod na tough question natin. Ikaw na magtanong? Alam mo, Masakit natin ako. What's your answer? This is a tough question. Your answer to pro-Duterte vloggers suggesting we should cut all ties with China, including trade. What do you think? Alam mo sir, minsan confusing ang statement ng mga DDS. Ang sabi nila, ayaw daw nila ng gera. Pero maraming DDS ang nagsasabing, ba't hindi nyo bombahin ng tubig? I mean, not just for Senator Robin, no? But even for DDS vlogger. Ngayon na naman, ba't nyo inaaway ang China? Malaking bansa yan, malaking tulong sa ekonomiya natin. Ngayon na naman, ang linya nila, hindi, tapusin na natin yung economic partnership natin sa China. It's parang parang hindi ko magets kung ano ang paninindigan talaga ng mga DDS vloggers. One last tough question. Why do we all need to keep on criticizing China? Well, we're not criticizing China, sir. We're just exposing their bullying behavior, their aggression, and violation of the international law. That is the main objective of the transparency effort. We're not provoking anyone. Di ba? Ang ganda ng kanilang topics mga kababayan, no? Marami tayong nakuha na aral doon. At doon rin natin nalaman kung sino yung mga bumabanat kay Commodore Tariela at sino yung hindi kayang ipagtanggol ang West Philippine Sea at kung sino yung mga naninira sa West Philippine Sea, mga kababayan. Okay? So anyways, kasama rin natin, nandyan si RGA Etaxa from Hong Kong, Apolonio Nocido, Shirley Risman, Elizabeth Bacolcol. Nandyan rin si Josephine Gallego, Nida Sanga from Vancouver, Canada. Hi to Evelyn Garcia, Tony De Los Reyes, Eva Narita from Japan. Nandyan rin si Ashen. Phil Macabato from Toronto, Canada. Monez Borromeo, Christina Soriano from Dammam, Saudi Arabia. Shoutout natin si Mr. Roberto Roticagan, Mar Bernardo Dino, nandyan rin si Evangeline Borgonio, Lolo Birana, Ernesto Nacion, and Haitzo Leonardo Sobrano. Okay. Mga kababayan ko, siyempre ipapakita natin dito ang ating mga good news para alam natin, para tayo ay ma-update kung ano yung mga bagong proyekto, mga programa ng Marcos administration at kung ano yung mga lakad ni President BBM. For more details, let's watch this. Marcos administration, sinimulan na ang implementasyon ng third tranche ng taas sahod para sa civilian government employee. Bilang pangako ng ating Pangulo, sinimulan na ng Department of Budget and Management ang implementasyon ng third tranche ng updated salary schedule para sa civilian government personnel effective sa darating na noong January 1, 2026. Ayon sa palasyo, ang salary increase ay base po sa National Budget Circular number 601 dated January 2022 na inisyu ng Department of Budget and Management na pinangunahan ni Acting Secretary Rolando Toledo. Ang NBC number 601 ay base sa Executive Order number 64 Series of 2024 ni Pangulong Marcos Jr. na nagmamandato na ang salary increases ay gawin sa 4 tranches mula 2024 hanggang 2027. Ayon pa sa ating Pangulo, naniniwala
ang ating Pangulo na nararapat lamang na mabigyan ng tamang pagkilala ang mga kawani ng pamahalaan na walang humpay na nagsisilbi sa bayan. Ayon naman sa DBM, ang salary increase na naaayon sa ilalim ng EO number 64 ay may layunin na mas pagandahin pa ang kalagayan ng mga government employees at palakasin ang civil service. Ang NBC number 601 ay applicable sa lahat ng civilian government personnel. Ito man ay regular, casual o contractual, appointive o elective, at full-time o maging yung mga part-time sa executive, legislative at judicial branches. Applicable din po ito sa civilian personnel na constitutional commissions at constitutional offices, state universities at colleges, at sa government-owned and controlled corporations na hindi sakop ng Act o Republic Act number 10149 o ng GOCC Governance Act of 2011 at EO number 95 Series of 2025 o yung Approving the Compensation and Position Classification System 2 and pay grades for GOCCs. Pinangunahan ni First Lady Liza Araneta Marcos ang Lab for All Caravan sa San Juan, La Union. Higit pa sa medical mission, ang Lab for All project ay testamento ng panindigan ng Marcos administration para sa universal healthcare. Dala nito ang libreng serbisyo, pagpapakonsulta, libreng gamot, kabuhayan at iba pa. Binigyang diin ng unang ginang na hindi na hinihintay ng gobyerno na lumapit sa kanilang taong bayan dahil mismo ang gobyerno na ang lalapit sa mamamayang Pilipino. Permado na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kauna-unahang digital connectivity plan ng bansa kung saan gagawin itong abot kamay ang mura pero mas pinabilis na internet connection. Tututukan din nito ang infrastructure investment katuwang ang public-private partnerships. Mas mabilis, abot kaya at maaasahang internet access. Layunin niya ng pinakaunang National Digital Connectivity Plan na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Magsisilbi itong gabay sa pagsulong ng digitally connected na bansa. Target itong mapalawak, mapabilis, mapamura, gawing ligtas at maasahan ang internet sa bansa. Ayon sa Presidential Communications Office, gagawin yan sa pamamagitan ng pagpapatatag sa mga regulatory framework na magbubukas sa mas maraming kumpanya at maghihikayat ng kompetisyon. Tututukan din ang infrastructure investment, katuwang ang public-private partnership. Itatayo ito sa mga pinakamalalayo at liblib na lugar at gagawing climate resilient o matibay sa sakuna at banta sa cybersecurity. Giit ni Pangulong Marcos, makatutulong ito para makahabol ang Pilipinas sa mga karatig bansa sa Southeast Asia na ginawa na ang kaparehong hakbang sa nakalipas na 10 taon. Tiwala naman ang presidente na makakasabay ang Pilipinas sa bilis, lawak ng koneksyon at halaga ng internet sa tulong ng National Digital Connectivity Plan. Nananatiling masigla ang ekonomiya ng Pilipinas ayon sa Malacanang. Katunayan, ibinida pa nito ang mga programang nagbigay ng trabaho at nagpaayos sa buhay ng maraming Pilipino sa bansa. Nananatiling masigla ang ekonomiya ng bansa. Sa Economic and Development Council meeting ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama ang kanyang economic team, ibinida ang magandang takbo ng ekonomiya dahil sa mga programang ipinatutupad ng administrasyon. Ang resulta mula 10.3% na bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong 2020, bumaba na ito sa 4.7% na karaang taon. Nabawasan din ang underemployment rate. Ibig sabihin nito ay dumarami na ang mga kababayan nating may disenteng trabaho. Ayon din sa economic team, naitala ang underemployment rate na 16.2% noong 2020. Ibig sabihin, maraming mga manggagawa ang may trabaho ngunit hindi angkop sa kanilang galing o sapat sa kanilang pangangailangan. Nitong nakaraang taon, malaki ang ibinaba nito at umabot sa 13.6%. Senyales na mas maraming tao ang nakahanap ng mas angkop at mas sapat na trabaho.
Kabilang sa mga programang ipinatutupad ni Pangulong Marcos ay ang bagong Pilipinas Service Fair na nagbibigay ng oportunidad sa mga Pilipino na makakuha ng trabaho sa pamamagitan ng job fair. Gumugulong din ang skilling at upskilling program ng TESDA na humuhubog sa kasanayan ng mga Pinoy para magkaroon ng in-demand at napapanahong hanap buhay. Puspusan din ang pag-abot ng tulong sa ilalim ng Walang Gutom program. Ito ang pagbibigay ng food credit para sa pinakamahirap na Pilipino. Ayon sa Malacanang, bumaba na ng higit 2 milyon ang bilang ng mga mahirap noong 2023 kumpara noong 2021. Pagtitiyak ng palasyo, determinado pa rin ang pamahalaan na lumikha ng mas maraming dekalidad na trabaho, pababain ang antas ng kahirapan hanggang maging single digit sa taong 2028. Kasabay niyan ang pagsisiguro na nagagamit ang pondo ng bayan sa tama. Ipinag-utos naman ng Pangulo na bigyan tugon ang flood control issue, epekto ng climate change at ilang external forces na sumusubok sa ekonomiya ng bansa. Naniniwala ang Pangulo na kailangan magkaroon ng reforma sa paggamit ng pondo ng bayan upang hindi na maulit ang nangyari noong mga nakaraang mga maanumalyang flood control projects. Pinalalakas din ng Presidente ang pagtugon sa climate change sa pamamagitan ng maayos na forecasting, modernong teknolohiya at mabilis na pagresponde sa mga epekto nito. Kasabay niyan ang pagpapatibay ng ugnayan sa Pilipinas at iba pang bansa. Binigyan din ng Pangulo na dapat pang palakasin ng pamahalaan ang pakikipag-ugnayan sa ibang bansa, lalo na sa ASEAN upang patatagin ang usaping pang-ekonomiya. Okay, so nandyan rin kasama natin si Noe, Ozainetti, Edgardo Garcia, Vanes Milagros, Jonalen Xiao, nandyan rin si Gadi Mohagan, Belma Sorelia, Apolonio Nocedo, Dato Jasem, nandyan rin si Gani Mariano, Jean Dasigan, Marjorie Minzais, Novo Isihano, Ricky, Shield of Faith, kasama rin natin si Len River, Rosinda Aunso, Gadi Mohagan, and Haitso Erlinda Lopez. Okay, so mga kababayan ko, yan ating manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon naming Diyos, ngayong araw ay buong kababaang loob naming iniaalay sa iyo ang aming panalangin para sa proteksyon, kalakasan at karunungan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ingatan mo po siya laban sa anumang panganib, bigyan ng malinaw na isipan sa bawat desisyon at pusong tunay na naglilingkod para sa kapakanan ng sambayanang Pilipino. Patnubayan mo siya sa gitna ng mga hamon ng pamumuno. Bigyan ng tapang na ipaglaban ang tama at ng pagpapakumbaba na makinig sa tinig ng bayan. Naway manaig ang kapayapaan, katarungan at pagkakaisa sa aming bansa sa ilalim ng iyong gabay. Idinadalangin ko ito sa pangalan natin Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita sa iyong pamumuno. Bayan ay umaangat, bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat, sa puso na
mo'y umaabot, dala ay pag-ahon. Magtulungan, magkaisa, sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana, manggagawa't magsasaka, binigyang halaga.